Mga kapatid, magandang gabi po. Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at isipan natin at happy Easter nating lahat at sana sa mabuting kalagayan po kayo. At hindi tayo mawala ng pag-asa dahil si Kristo ay muling nabuhay. At ito yung i-discuss natin ngayon para lalalim pa yung ating lalalim pa yung ating kaalaman. Okay? So, una mga kapatid, i-discuss natin itong bakit may ano ba itong theological significance sa renewal. We renew the fire on Easter Vigil. Okay, Karen Magno, Cleofe, kumusta? Sister Karen, si Doidora Nieves, na nanood sa atin ngayon. At si Leah Andre Duruhom, nanood sa atin. At ngayong Martes po, meron tayong clarificatory hearing sa additional na political leader na kinasuhan natin dahil sa paglabag sa batas eleksyon. So ito po, ginagawa natin ito hindi dahil galit tayo. Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos. Mahal na mahal natin yung bayan natin. Okay? So total po ay 7 na po. So after that, ano yung decision ng fiscal? Meron siyang mga katanungan bago yung dalawa is bago ma-file sa korte. So this coming April 7, Martes, alas 2 ng hapon. Okay? So ito po yung i-discuss natin ngayon. Parang ma-review din ako at malalim yung ating pagkaintindi sa mga liturgical activity ng simbahan. Okay? The blessing of the new fire. Kita nyo, binibless ni Father Gamaliel Gamas yung ating apoy. At the Easter Vigil is rich in meaning, theological, biblical, and patristic. It marks the transition from darkness to light, from death to the resurrection of Christ. No, ang ganda mga kapatid. So, nanood sa atin si Luis Palado, watching from Darwin, Northern Territory, Australia. May pangalan pa lang, Darwin doon. Good job, Father. Katrina Raisa Bacon, nanood sa atin. So, patuloy tayo mga kapatid. Ano ba yung theological meaning nito? Christ is the light of the world. Yan po yung connection sa ginagawa natin. The new fire symbolizes Christ rising from the dead, bringing light into a dark world, di ba? Lahat ng ating ilaw ay papatayin. Off po. It fulfills what Jesus said, I am the light of the world. No? Mababasa natin yan sa John chapter 8 verse 12. The darkness of the Holy Saturday represents sin, death, and silence of the tomb. So yung pagpatay sa ilaw, very symbolic po ito. Nag-represent po ito sa una, sa kasalanan natin, sa kamatayan natin, and then the silence of the tomb. Di ba hawak-hawak tayo ng mga kandila. Bawat isa sa atin may kandila po. The fire proclaims darkness is conquered. Christ is alive. So, sa pamagitan ng very symbolic talaga yung mga liturhiya ng simbahan, no? At very inspiring sa ating lahat kung naintindihan natin ito. So, kaya nga nagkatiga-ayos tayo para maintindihan natin, no?
yung liturgical activity sa Easter Vigil natin. So, may biblical foundation po ba ito? Meron po. Di ba? Genesis chapter 1, verse 3, anong nakasulat doon? Let there be light. Creation begins with light. Di ba? So, we become new creation during Easter Vigil. And then Exodus chapter 13, verse 21, God leads Israel by a pillar of fire. No? Nung nakakamit na sila ng liberation, mga kapatid. No? May pillar of fire na nag-guide sa kanila. Exodus chapter 13, verse 21. And then in Exodus chapter 3, verse 2, God appears to Moses in a burning bush. Di ba? May fire din. No? Nung nagpakita ang Diyos kay ni Moses. Ito po, the burning bush. And then yung ang Israel din, nag-guide sa kanila, pillar of fire. Yan po, hindi basta-basta, no? Very symbolic, mga kapatid. Dahil lahat namang mailapit yung mga object sa apoy, matransform po yung papel, itong papel. Kapag ilagay mo sa apoy, matransform po itong papel na ito. So, and then, in the New Testament, mga kapatid, Acts chapter 2, verse 3, the Holy Spirit descends as tongues of fire. No? Yung mga dila ng apoy. No? Easter fire gathers all these meanings. So, ano ba yung kahulugan nito? God creates. No? So, when He created the world, He said, in the first beginning of creation, let there be light. Wow, amazing. So, not only God creates, but God reveals Himself. Wow, amazing. Not only reveals Himself, but God guides us. Not only guides us, but God saves. Now fulfilled in the resurrection of Christ. Ito po ay ang climax sa redemptive act ni Kristo when He was resurrected from the dead. Amazing, mga kapatid. Hanggang ngayon, mga kapatid, ay tuwang-tuwa yung puso ko. No? So dito tayo sa mga insights, sa mga patristic insights, mga kapatid, sa mga church fathers natin. The early church saw that this light as deeply symbolic. St. Augustine taught that Christ's resurrection is the light that no darkness can overcome. Wow. Hallelujah. Amen. Hi, Father Darwin. Maayong hapon, Father. Si GC Humaran. Si Vilma Anduyan. Good PM, Father Darwin. Si Karen Magno Cleofe nanood sa atin. Si Marjorie Acabal at si Bron nanood sa atin. May nagpadlang star sa atin, si Sarameth Dulanas. Maayong hapon, Father D. Happy Easter. Happy Easter po. Nagpadala ng 100 stars. So, salamat po. Si Lily Bale Canida Chavez, 100 stars. So, ipopost ko po yung mga nagpadala this week. No? Si Gladys Santilan Pinili, 50 stars. Salamat po. So, patuloy tayo, mga kapatid. So, dito naman ni Saint Gregory of Nyssa described the resurrection as the dawning of a new creation. Light after the night of death. Garrett Palma Zora, pa-shout out po sa lula ko, Father, si Lourdes Rosales. No? Garrett Palma Zora. No? Ayong hapon, Father, si Apple Dormal. So dito, mga kapatid, no, the dawning of new creation. We are the new creature because of the resurrection of the Lord, mga kapatid.
Sabi naman ni Saint Ambrose, Christ who burns without being consumed, divine yet present among us. No, the vigil fire was not just ritual, it was a visible proclamation of victory. Nananalo po tayo, mga kapatid. We renew the fire because Christ conquered darkness and death. Yan po yung rason. God has always revealed Himself through light and fire. No? So, ang Diyos ay laging nag-reveal sa Kanyang sarili sa pamagitan ng liwanag at apoy. No? Amen? The Church Fathers saw it as the sign of the new creation. It shows Christ's light spreading to the world. Wow, amazing mga kapatid. No? Very inspiring po yung meaning sa blessing of the new fire at the Easter Vigil. No? Rich in meaning. Kung okay lang po, Father, baka pwedeng isama sa inyong prayer ang aking mother-in-law na pumanaw noong April 3, 2026. Ang pangalan niya ay Milicia Calapan Payos na nakalagak ngayon sa Hanlud, Batuan, Bohol. Sa aking ina pumanaw noong ding January 1, 2026. Ang pangalan niya ay Petronella Batatas Palado. Salamat, Father. Happy Easter. Yes, isasali natin sa prayer natin ngayong gabi. Okay? So, additional star senders natin si Bernarda Ibarzabal, 50 stars. Salamat po. So, so yan po mga kapatid. At sana po may natutunan kayo sa simple natin na live ngayon. So, yan lang po muna ha. At greetings muna tayo ni Yuli Dugeles. Good PM, Father Darwin. Good PM pod. Si Annalyn Del Rosario. No? Pa-shout out, Father. From Brisbane, Australia. Wow. Salamat kapatid ha. Si Magdalena Madiloso Estampa. Good afternoon, Father Darwin. Good afternoon po. Si Bing Pliming. Watching from Gympie, Queensland, Australia. Taga Lower Katipunan. Street man sa po, Father. Uy, salamat kayo. So, ubay-ubay dyan nagtanaw na to mga igsoon. So, yan lang po muna ha. Mag-relive tayo about sa Paschal Candle. I-share natin yung Paschal Candle, mga meanings, may mga symbols doon sa Paschal Candle, di ba? Okay. At i-share natin. Dahil marami pong mga kahulugan nito. So, mag-relive tayo muli. So, Fighting Maria, the Tax of Thee with a humble heart po. God bless.